ngayon sa bahay nila, bro. Bro, Mel and Sis Joyce. Ang ganda ng bahay nila. Ang ganda ng lighting pala dito, bro. No? Ba, ang ganda. Si Miss Naya gusto niya din. As in, sobrang ganda. Lighting. Ayun, may Miss Naya, dyan din siya, magpipicture lang siya. Kaya nga. Bumaba. Sakay ka nga. Yan, may construction dyan. Parking space to dito dati. Yung kape, no? Lalamig. Na I don't know kung parking space pa din siya kasi parang iba yung may mga cubicle or siguro ano yan. Tawag dyan? Foundation. Yan. So, dun kami kumakain sa favorite na spicy and fresh. Favorite na ng masa. Ito sa amin is Wow. ayaw mo, medyas gusto mo. So, kanina, Ano, ito ang maagang tinitry nagluto ko. si ano, ganyan sa akin. si John Roy because yun nga plano namin dito kami magbe-breakfast. Parang nakasanayan na namin na every Saturday sabay kami magbe-breakfast. So, ito yung mga 7:30 a.m. Pumunta kami ng Budget Lane, bumili kami ng tocino. So, we have fried egg, Ano? Saan ka nagbili ng almond tocino, Ano? Ito, corned beef, Sa amin, nag-offer hot siya ng dog, tag magkano? talong, 8.95. beef loaf. Wow, tapos may itlog maalat. So, ayan. Tapos, dadagdagan pa namin yan ng pancit canton. Wala talagang plano na sobrang early na breakfast. Brunch. Parang brunch na din. Pero pa-lunch na siya actually. Hindi kasi Mag-alas 12 na guys. Pero nagkikrave kasi kami ng Filipino breakfast. Ang Filipino breakfast. Kaya ayun. Gusto ko nga ano din eh. May longganisa, Gigi, galunggong. Gusto ko yung galunggong na maliit. ako rin. Di Pero ba? hindi ko kinakain pa rin yung ulo. Ay, kinakain ko yung ulo. Pag sobrang crispy. Meron akong gusto, yung galunggong na nuyo. Meron? O yung parang natutunaw, pag prinito mo siya, magninipis na siya kasi natutunaw. Tapos wala din kaming tuyo pala. Ay, meron yung kaso, hindi mo. Wag na. Kaya pa. Ayan, nakakagutom. Tapos kape. Ayan na naman tayo. Ano? Last week. Kinuha na naman daw niya dapat yung tuyo. Saan? Kaya Dito. Ayan na. Pansit canton. tuloy-tuloy. Anong oras ba? Siya nagkape? May corned Ako, beef. kape Oh my na muna tayo. gosh, excited na ako kumain. Parating naman din siya. Ha? Parating naman din siya. Oh. Hi guys! Kami ngayon sa bahay na Brooklyn and Sis Joy. Ay, asan ako? Dito ang camera niyo. Yes, ano lang. Wala lang. Parang every Saturday na kami nagbe-breakfast na sabay. Last Saturday doon kami sa beach. Tapos sabi ko sa kanila, I think 2 days ago, 3 days ago na, breakfast naman tayo pero may Q&A ako sa inyo. So yun na nga. Wala pa, kain muna. Kain muna. Kasi ano na, dapat breakfast foods. Breakfast foods din naman, pero ano na, pa-dinner na guys. So, tagal ng manok. So, ayun na nga. Hindi kasi, feeling ko sila yung perfect talaga na, ang tawag dyan, yung kachika sa ganito. Kasi parang magkasunuran lang din kami dumating dito sa UAE. Kailan kayo bro? 2017? Ay, 2018. 2020 kami. And now, we will talk about Paano si Bro? expectation versus reality working abroad as an OFW. Ay, sobrang lalim. Paano pala kayo nag-abroad? Bakit niyo naisipan na dito sa UAE? Ako lang dapat ang pupunta ng UAE. Eh, since hindi ako pang LDR talaga. Hindi, ako lang kasi walang sapat na budget noon. So ayun, ako magka-work kami ni Joyce. Una ako nag-resign, which is May. And then nag-resign si Joyce ng June, ng Patago. Habang nag-resign ako, inayos ko yung papeles niya na hindi Bakit alam ng... patago? Kasi nga, Hindi alam ng family? hindi alam ng company namin. Okay. Anong bawal? Para kasi ito mataas na ng posisyon sa Pinas. TL na. TL Yung na. mag-handle ng Kulang. mga ano. Wow! TL ni bro na. Hindi, taste lang. na, walang pera, so ako lang dapat yung pupunta.
Nung habang nag-resign na ako, napag-usapan Resign! Huwag mong ano yun. Okay lang yun. Tama naman ba? Zero. Nung sumunod siya, napag-usapan namin na kaming dalawa na lang. Kasi sabi ng chewing ko din, siya parang siya yung may idea din. Bakit di na lang kayo magsabay pumunta kung kayo din pala sa... May plano din. May plano din kami namin. Actually, kaming dalawa, walang plano pa talaga. Yung parang... Ilang taon na kayo magjowa nun? Sana, 1 year. 1 year pa? Oo. Napag-uusapan na ninyo yung kasal dati? Hindi pa. Hindi. Wala pa. Kasi parang Wala pa bago pa plano. lang kami. Oo. Parang hindi pa namin enjoy nga ng mas mag-jowa eh. Nag-enjoy na lang namin as mag-asawa na. Parang sabay na lang So, kami kasi nag-mature kayo dito lang. sa UK. Kasi dumating kami dito, 22 ako. Dito siya, 23 ako. Ang bata niyo pa Mata pa. Ngayon, 35 na. Makomfortable. Nakasal kami sa civil. Wala siyang magulang kasi Bicol nga ang wala pa kaming perang pang ano. Punta pa ng Pangasinan. Kasi Tsaka hindi Pangasinan naman kami. kasi yun yung ano agad, yung ipapaalam sa lahat. Oo. Parang secret lang naman din yun. Hindi sapat yung pera namin, umutang kami. Papunta rito. Parang Which sa kanya. is normal pag sa mga nag-abroad. Di ba kasi... Utang. Oo. Kasi yun naman talaga... Ano eh, kasi hindi birong alam mo yung mag-process Ay, oo. puntang abroad. Kahit Ang pa, mahal. di ba? Ang mahal. Bata pa. Hindi namin alam yung Oo, ano considering dito. yung age nyo talaga. Tapos yung, Saka first labas nyo talaga, no? Gusto naman. Na out of town na... Ano, masyado. oo, hindi pa din Aside kami sa work. nakapag-travel ng... Oo, na bakasyon-bakasyon. Oo, wala pang ganun. Ang travel lang namin, Quezon, tapos yung Batangas, Batangas, Tagaytay, Bicol. ganun lang. Kasi nag-umpisa pa lang din kami. Ang Talaga? education ko, parang ang bilis makahanap kasi nga. May college degree ka, may experience sa Pilipinas. Sa akin ang hirap. So, ang kita ko, tsaka chewing ko, pinag-acto ako sa waitress, sa waiter, sa mga, kahit saan lang. Ako din, Basta magka-visa. makabisa ang ano. Yun yung Yun yung pasok purpose. nila. Magkano sahod doon? Tutusan plus lang din. Oo, ganyan lang din. Talagang Matutukan, 2018 yun eh. tutukan. 2018 na. Parang that time ata, yun na nag-start yung nag-recession dito, di ba? Yun yung mga time nang nagpapasa kami sa mall. Oo. Tapos bibigyan ka na lang ng papel, tapos send nyo Doon lang sa email. Gmail. Diba? Grabe yun. Intermesh. Pero by the way, si Sis Joyce tsaka si Bromel, graduate sila, college graduate sila sa Pinas. Si Sis Joyce, licensed teacher, sis, no? Tapos si Bro, IT. So, ganyan nasa isip ng, yung niche ng mga tao is pera. Pera. So, hindi nila alam na pag pupunta ng abroad, hindi agad guarantee na kikita ka agad ng dollars, ng dirhams, na ina-expect mo na ganung amount. Huwag i-expect, lalo na pag dating mo dito is ikaw pa yung maghahanap ng trabaho. Not unless na galing ka pang Pinas, may work ka na nag-aantay Tama. dito. Kasi malaking alwan yun. Kasi imaginein mo, pagpunta mo dito, sasahod ka na agad, yung magpapatak na agad yung araw na may sahod ka. So yun yung expectation versus reality. Hindi naman natin sinasabi na yun talaga nangyayari. Sa karamihan, pero kadalasan mo ganon ang Mostly ganun ang experience Yes. talaga. Along the way, ang dami ding hindi naniwala sa amin na Na kaya mag-abroad. namin. Hindi Ah, na na makakaya makakaya. namin. Since ang mindset nila is kapag mag-abroad ka, dapat ando na yung work nag-aabang sa'yo. Yung parang may agency ka na dito. Eh di ba kami yung visit visa, tas doon pa lang maghahanap. Ang dami ding hindi naniwala na parang yung mga friends mo rin na na mga close, may mga nasasabi sila pero andun yung support. Pero may masasabi pa rin na sure ba kayo diyan? May mahahanap Worried ba lang. kayong may mahanap ba kayong trabaho agad niyan? Next is work-life balance. Ano yung parang nako-compare nyo na asan ba tayo mas may work-life balance? Sa inyo? Sa Pinas ba or dito? Para sa akin lang yung definition ng work-life balance is yung papasok ka ng 8 hours, tapos uuwi ka, tapos may magagawa ka pa. Parang Yes, yun naman gano'n. talaga. So, doon kasi sa Pinas, alipin ako ng salapi talaga. Ikaw lang ang mag-give up. Kung pagod ka na, umuwi ka na. Tapos, edi, parang everyday ang work ko nun is 16 hours. Ano na yun? Yun na yung pinaka-maximum. Minimum. Ang maximum kasi more than pa. Minsan 20 hours. Lumalabas pa ako ng lampas ng... Pasok is 10 to 6 sa panggabi. Pumapasok ako ng mas early pa doon ng 4 hours, 6. So, Tapos, ahead ka na ng oo, 4 hours. 4 hours, tapos uuwi pa ako 12 ng hours na. 6. Minsan So, ilan mag-extend na pa yun yun? ng 10. 16 na yun, tapos extend pa ng 10. Grabe. Ganon. Hindi ko ma-consider na may work-life balance ako eh. Kasi kahit Saturday, Sunday, pumapasok ako. Pero choice mo ba yun? Or choice ng Choice. company? Choice Choice. mo. Oo. So, kaya... Mas
mas prefer ko ang Pilipinas ng work-life balance na ano ko doon. Kasi, Mas na-enjoy mo doon? mas na-enjoy ko. Kasi ang bahay ko kasi doon, mga tropa ko, parang lahat kami magkakaibigan na sa isang bahay. Isang buong bahay yun. Naka-boarding house, gano'n? Apartment. Apart. Kasi doon, kahit trabaho, mas feel mo yung pamumuhay doon eh. Dito kasi, yung 8 hours ng trabaho mo, parang sobra-sobra na. Parang feel mo pagod na pagod ka na. Pero sa Pilipinas, parang hindi. Parang sarap magtrabaho sa Pilipinas. Sa akin Sa Pinas, kahit na hindi ka gagastos, parang may enjoy mo. Gaya nung sa bahay lang. Parang may katropa ka na doon. Dito kasi, kahit gusto mong enjoyin, Wala na. lahat, may dirham. Na equivalent. Yung parang gusto mo lang magkarak. 2 dirham nga ang karak. Pero magkano na yan sa Pinas? 30 pesos. Ano din ako, bro. Gusto mo kumain ng saging. Talaga? Talaga, saging. Nakakita ko 1 dirham. Sabi ko, hala, yung 1 dirham, 15 pesos sa Pinas. Isang piling na yun ng saging. Oo. Kaya hindi ako bumibili. Nagko-convert kasi ako lagi. Sabi ng mga Same tayo. di ba? Convert, oh. Sa amin dati, after ng work, makapag KTV pa kami, gagala pa, maglalas full show. Nabukasan papasok, okay lang dito, parang pagka-uwi mo, pagod na lang. Yun nga. Pero minsan ba natatanong nyo, dahil ba feeling nyo lang is, kasi nga tumatanda na, nag-age, kaya parang feeling ko pagod na yung katawan ko. Kasi ako, feeling ko ganun, as I age, na parang tamad na ako, bro. Pero tamad naman talaga na ako dati. Inande kong gabi. Ano yun? Takot ba talaga? May contrast. Pero Hindi ngayon, na pa yung age. Pero ngayon kasi yung parang gusto ko na lang na nasa kama na lang, kahit nga magugas ng plato, ayoko. Kasi feeling ko, nababawasan yung oras ko ng pahinga. 2 days of nakaya. Si Bro Roy. Next is living situation. Unahan ko na. Yung expectation is may sariling bahay or apartment dito. Yun, abroad ka, may sarili kang bahay. Ito yung living situation nyo. Maganda kasi naka-building, yung para kayong nagko-condo. The truth is, Ang mahal. ang mahal. Mahal. Tapos naka-partition. Ako kami, di ba? Kanina nabanggit niya na naka-partition kayo. Tapos kami din naka-partition. Yung sa ibig sabihin ng partition, yung sa isang room, Hati. hinati-hati. Oo. Yung first naming bahay dito is master's bedroom siya. Kung master's bedroom kasi may sarili kang banyo, yung CR ganon. Pero nakatatlong hati yung sa amin. Imaginein mo, isang kwarto, tinatlong hati. Isang hati lang yun sa amin. 1/4 binabayaran namin nun. Magkano yun sa Pinas? 20,000 pa. So, kasama na din doon yung utilities, ganon. Oo, wifi. Wifi, Lahat kasama na. bayad na yung gas. Minsan nga, yung gas, sinisharing pa eh. Oo. Diba? Nabutan namin Swerte yun. lang siguro kung may-ari ng flat na Siya nang provide. Oo, pinaprovide niya yung gas. Minsan, yung expectation versus reality sa living situation, hindi namin sinasabi. Kasi, yung parang, yung hiya. Oo, yung hiya. Tapos parang Nakakahiya naman kasi ang talaga. bab, di ba? Parang ang baba, yung parang ganun. Tapos, imaginein mo, ang partition nyo lang is ang kortina. Correct. Na Yes. ganun. Tapos, yung ka-share mo is hindi mo naman kilala. Yes. Kapag hihilik ka, nakakahiya. Sa amin, hindi kami nag-uusap dati. Sinasampal niya ako. Oo. Ay, ito din. Pinakain na nga. Pinakain ko ng panyo. Imagine. Ginano na pala ba? Visit na. Oo, alam mo. Mas malala. Si bro. Kaya ang ginagawa namin, kasi hinahihiya kami, no. Tatulungin mo na sila. Tulog siya. Gising kami gabi. 4 ata kami Ay, Oo. kasi wala kayong work. Wala kaming work kasi pandemic. So, sabi ko, magising na lang tayo ng gabi para makatulog lang sila ng maayos. Tapos pag papasok na sila ng work, saka kami matutulog. Mga vampira ba? Ganun ka talaga yun. Ano lang Oo, kami? kami rin. Sa Lapag. lapag lang kami natutulog. Tapos may karton sa ilalim. Kasi sis, may binigay sa amin na kama. Ah. Eh yung kama, ang liit. So, kasha. dito yung, di ba, dito ulon ko, dito ulon niya. Nakaganon kami. Tapos yung pag yung nasira kasi yun, no? Hindi dahil sa ganon.
Ang likit namin din, di ba yun yung living situation, yung nakakahiya na maliit, tapos double deck. Pero ang mga grateful ako is yung washing, di ba dito, isasampay mo na lang. Yes. Palagi ko yung kinikwento talaga. So proud na proud ako doon kahit hindi naman sa akin. Kasi yung, ang hirap maglabas sa Pinas. Pinas. Kamay. Hand Oh, wash. nung nag-apartment ako, kailangan mo maglaan ng parang isang araw para Maglaba. ng Parang damit. labad day mo Labad talaga. din mo. Oo. Di ba ganon? Yung, Which is yan yung mas gusto ko. oh, ganon. Talaga. Pero may brush ako, tapos meron Oo. ako yung, ano yun, yung kahoy Oo. na, Ako hindi, pag ano ka. naglalaba ako doon, kaya alam mo, Binababad naglalabang mo na lang. Nanas. Ganyan. Ganun na, no? Tapos yung thankful pa ako dito may AC. Yes. Ah, oo. Kasi, Dito lang tayo nakakapag-AC ng kahit 24 hours Oo, a day oo, na hindi oo. pa Kahit wala kang work, may Yes. AC. Sa Pinas, pag nag-AC ka, wala. Iisipin mo na yung patak ng ano. Metro na Metro. tas ganon. So parang, yung mga yon luxury na sa akin. Kahit kahit sa amin, naka-partition. oo. So parang, thankful pa rin. Parang, di ba kapag ganon yung living expectation mo, sasabihin mo sa magulang mo, okay kami dito, okay kami Yes. dito. Pero, Correct. yung may ka-share talaga. Pero, okay naman kasi talaga, no? Tsaka isa din sa mga realities din ng dito sa living situation is, 'di ba, yun nga naka-partition. Pero minsan kahit hindi ka naka-partition, naka-room ka, yung situation mo naman is shared kayo sa isang flat. Oo. So meaning lahat ng mga sa kusina, shared kayong gagamit doon. Kung halimbawa, kung regular room lang kayo, wala kayong sariling banyo sa kwarto, so may ka-sharing din kayo ng banyo. So, ito yung mga naririnig ko minsan dun sa mga friends ko na halimbawa sa banyo, kinakatok na nila yung Ay, iba oo. kasi yung iba walang Maliligo. yung maliligo, 'di ba? Walang respeto sa iba, sa oras ng iba. Tapos yung sa kusina tinatambayan na which is yung iba hindi na which is experience namin yan, hindi na kami nakakapagluto kasi ginagawang tambayan yung ano. Yun yung tapos 'di ba may experience kayo dati na parang sa flat niyo laging may nagiinom, Sa flat namin. Oo, tas di ba? nakakahiya din na yung parang, tatanggi ka. hindi kasi siya pala inom eh. Oo. Hindi talaga siya pala inom. Ako, natigil lang nung pagkadating namin dito. Nakilala mo ko. Every time na lang, ganyan yung sinasabi niya. Totoo naman eh. Aminin mo naman, nakabag tayo. Hindi, tumigil lang ako mag-inom kasi naa-acid na ako dito. Tsaka parang yung hangover Hindi. dito, ang hirap. Ang Hindi. hirap Correct, ng correct. Sa totoo lang talaga, yung hiya niya sa akin. Kasi siya hindi umiinom. Oo. So nahiya na lang si Umamin ka! Umamin ka na, Umamin please. ka na, please! Hindi ako nahiya. Mga experience natin, no? Yung parang, kaya nga sabi ko, parang perfect si Bro Mel tsaka si Sis Joyce na pag-usapan yung ganito. Kasi halos yung same yung experience. Wala. Pero thankful pa rin kami kasi yung mga ka-flat namin is ka-close. Yes. Kahit ilang lipat na tayo. Lipat lang, ano yung lipat lang? Lipat ng Nakailang bahay? lipat na ng Kwarto? ng Kasi sa partition. flat flat. namin, Ilang pag ganun niya. Kami, Naikot Tatlo. namin. Isa Tatlo. lang yung hindi namin naikot Masters. Yung may-ari ng bahay mismo. Oo. yung kwarto niya. Kasi tatlo na sila doon eh. Apat na kwarto yun eh. Yun lang. So, yun. So, yun. So, next is yung stress level. Sabi nila, Anong yung part? expectation nila is less stress kasi pag abroad ka, mas madaming pera. Main, expense mo talaga dito is rent. Usually, hindi naman lahat, pero nung pandemic kasi, may mga ibang companies na delayed magpasahod. Sahod. Sa sahod mo na yun, 30 to 50% ang kinukuha ng rent doon sa sahod mo, di ba? So, nakaka-stress yun, di ba? So, ayun, ano yung stress level? May pressure ba kayo to send money? Oo. Oo. Yun. So, sa akin, ang mas stress ako dito kesa nung nasa Pinas ako. Kasi talagang yung work ko doon sa Pinas, as in work, imaginein mo for the first year, kumuha agad ako ng motor para sa papa ko. Yes. Nung dito sa UAE, ang hirap ng pera. Correct. Ang True. hirap ng pera, promise. Tapos parang 2,000. Promise. Ang hirap, guys. Parang 2,000, which is hindi pa ngayon umabot ng 30,000 sa Pinas Hindi eh. pa, Yung that time, 2,000 kasi yung 28, conversion. mga yan. Oo, ganyan. Parang 27, 28.
So, Kaya napakukumpara niya yung saw niya dati. Parang konti lang yung difference siya. unti lang talaga yung difference. Dito mababawasan pa ng rent. Ang laki ng rent. Oo. So parang ang rent lang namin doon is 5K, hati na kami. Parang bali 2,000 per person, kasama na yung utilities. Yes. Tapos yung dito, magkano kinukuha ng rent? Parang yes. 10,000 no? 14. Tsaka, aside sa rent, yung isang stress mo pa dito, visa. Oo. Kung wala kang work, ano ka dito? TNT ka. Kung wala kang pambili ng visa, magkano ang visa ngayon? Visit visa, nasa 2,000, di ba? 2 months lang. 2 months na lang ngayon. So, yun yung mga isa sa stress dito eh. So, Layo yun pa, pero malayo na. Kaya mag-taxi ka. Community stress din. Di ba, pag sinasabi nila, or siguro sa isip nila, pag abroad ka, dapat may napundar ka na. Yung kasi, Di ba? Yun Hindi kasi, nila alam na oo. hindi agad instant na 1 year may mapupundar ka. Hindi kasi nila alam yung ano yung hirap na mga OFWs dito talaga sa Tapos, ano. pasalamat pa kami. Hindi man sa pasalamat nag-pandemic. Kasi parang wala ka nang papatunayan nung pandemic na Yes, kasi tigil ang mundo. Ang goal mo na lang mabuhay eh. Yes. Oo. So parang wala kang stress. Parang nakabawas iyon ng mga iisipin mo na yung pressure ba na kailangan may napundar ka na, kailangan may ganito ka na Yes, since correct. abroad ka. So, yun yung mga ibang stress naman na level. Hindi lang about sa pera. Yung parang, yung expectation din ng tao mismo sa'yo. Di ba? It's up to you lang talaga. Next is loneliness. Sabi nila, hindi naman daw talaga lonely pag nag-abroad kasi nakikita nila sa mga OFW, gumagala-gala, madaming mga friends. Pero the truth is, Ikaw muna. Mas ano ka dyan eh. Mas makaano ka sa makarelate ka sa loneliness. Makarelate. Walang iya. Asan yung tissue? loneliness sa UAE. Di lunes, loneliness. loneliness. Asan may tissue ka sa... Kaya nakikilang loneliness dito eh. Kasi andyan si sis. Oo. Pero ang laking factor din yun na Yes. magkasama ang asawa mo. Correct. Saka ano sis, hindi ko na-feel yung na-feel dito kasi dumating kami na may kasama na sa bahay. May Then, kamag-anak. May kamag-anak. Tapos, dumating pa ang CFC. So, napapadami yung friends and family dito rin sa abroad. Kasi dito kasi sa abroad, ang expectation kapag nag-abroad ka, Next, ano yun? Expectation. Rewind natin, guys. Tama. ang expectation kapag nag-abroad ka, Rewind. expectation. Tapos dumating pa kami, no? Gusto din eh. Kami yung may bago. Sa akin, carry lang. Kasi sanay kasi ka. ako eh. Yes. Sanay. So parang... Kasi, laking pasalamat din ng social media, yung mga Facebook. Oo. Yes. Kasi nabi-video call mo sila. So parang Correct. hindi ka nabi-feel alone, hindi ka nabi-feel lonely, parang gano'n. Oo. Yeah. So, sa akin, ganun lang din. Kami, lang, wala carry lang. kaming kamag-anak talaga dito. Yung parang from the scratch kami dito. Pero, hindi ako personally, hindi ako naka-feel ng sobrang lonely ko dahil doon na iniisip ko sila. Yun nga, factor is because of technology. Tapos yung isa naman is, na mindset kasi ako. Mindset ko yung sarili ko kasi before ng UAE, mindset ko talaga na nasa Canada ako. Yung pag nasa Canada, hindi agad like gugustuhin kong umuwi ng after a year, makakauwi ng Pinas. Na mindset ko din na 5 years pa, pag nasa Canada ako, saka ko lang makikita ulit si na mama. Yung 5 years. Kaya yun, parang hindi ako na lonely masyado. Siguro factor din na andyan yung asawa ko, yung parang may ganun ako. Uy, B, may ganun ako. Siguro nalolonely ako pag Pasko. Yun. Ito sasabihin ko rin dapat Pasko. yun eh. Pag Pasko, pag New Year, pag Yeah, birthday mga ko, Special occasions or events. Yes, true. Lalo pag nakikita mo Yes. sa Facebook. magkakasama sila, tapos lumabas sila na dapat kasama Ganun din ako. ako. Minsan, ini-edit ko yung sarili ko doon. Sinasama mo. Stick drawing. Oo, di ba? Kasi as Sa Pinoys, FB. importante yun sa atin eh. Yun yung Correct. pinakamasayang occasion yung Christmas. May Di ba? Pag para sa Pasko na Pinas. Wala! Culture and adjustment. Culture? Paano yun? Culture. Sabi nila, madali lang mag-adjust kasi bata pa naman tayo. Lalo na sa age natin, exposed tayo sa technology. So, madali lang mag-adjust kasi, ayun, may social media, anytime, pwede natin silang tawagan, ganon. Sa inyo? Sa akin, pinaka nag-adjust ako is yung sa mga sa work.
sa mga katrabaho. trabaho. Kasi, di ba dito, yung first ko talagang sabi ng mga, yung mga naririnig, una mo pang makakalaban is mga Pinoy. Kabayan. Kapwa mo Pinoy. Doon ako sobrang Agree. nag-adjust. Kasi from Pinas, okay yung relationship ko sa lahat ng katrabaho ko. Sa lahat ng katrabaho, kahit matanda, mapabata. Yung parang masaya lang, magtatrabaho kayo kasi gusto nyong kumita, ganito, ganyan. Pagdating ko dito, Doon iba na. ang mga kabayan Yes. dito. Merong mga times na, syempre kasi bago ka sa work, Binuli. tapos, Yan. Parang ibubuli ka. seniority high sila dito, di ba? Kung sino yung senior, yung nauna, May entitled oo, sila. entitled yung ganon. So parang ayaw nilang yung magalingan mo sila. Pero ako naman talaga, nag-umpisa ako sa work na walang alam. So, Lahat naman tayo, di oo, ba? pero sobrang Kaya laki natin, ng adjustment ko kasi yung work ko sa Pinas is office, tapos pumasok ako dito na magpapalit kami ng Pampers. Hindi nga Ng ako, diaper. ng diaper. Hindi nga ako marunong mag-ganyan. Sa kabayan ha, sa ibang lahi, okay lang. Hindi, nagaganito ako. Yung point. Nag-ano ako. Hindi ako nagtutulog. O di ba, ganyan ka mga teacher. Umuwi ako na umiiyak kasi parang nasaktan ako. Pero ang portrayal ko sa kanila, hindi ako iiyak sa harap. Hindi ako iiyak sa harap. But behind closed doors, dun Ay, umiiyak ako kay Bobsy talaga. Ang gabi. Pasalamat ako na nandito siya kasi yung parang may masasabihan ka, yung parang i-event mo yung mga nangyari sa yung Tapos video isa pa, language barrier. Hindi adjustment sa Hindi. inyo yun. Uy, ako magsasabi nun. You coming, me coming. Yun ang yun ang share ko sa communication. Ang hirap Tapos nakakahiya din na lagi mo, come again? I'm sorry. Di ba? Eh, sanay, I'm sorry. sorry. Sanay ako na nanonood ng K-drama, kaya kailangan ko ng subtitles. Sorry. O yung mga ganun, share ko lang kasi Talaga. kasi tayo 'di ba? Pag kasi medium of instruction natin sa Pinas English. So, from kindergarten ang pinag-aaralan na natin is English. Yung instruction sa exam, English na. So, sanay tayo sa ganung lingwahe. Parang second language natin ba? Parang second language ng natin yun. Ang second language ko kasi Bisaya eh. Paano? Number one, Magbisaya English. ka nga. Magbisaya ka nga. Ha? Magbisaya ka nga. So, mga to siya, guys. Anya, ang mga gimag-istoryahan diri karon kay mga maski unsa lang gud mga. Ako Bicol. Sige, ka Bicol. Udi na nga ni guys, nag-istoryaan kami dito, tapos nagkan kami ni Pamawan pa yung ragpag ka nang sisira. Pero sa mga istoryaan, kinabaka kay mga seryosong usipan, kinadi man talaga nagiging seryoso, ta puro masana si Gets ko. masanat. Gets ko. Nagiging Ikaw, bro. Kaya ako. From Bicol and then from Pangasinan. No, I'm from yung gusto niya sabihin from English, pero yung todo Ito. niya. Ano yun dyan kami, mamang kami, almusal galing kini Diesel na si Roy. Asal kami dyan ang na, amya kanan siguro. Ano ba? I'm so grateful. I'm so Flashbacks. Andi, wadya kami kabosan, si Joyce, si Sel, si Roy, mamablog kami, ang kami almusal. And now, na akin, kwarto mi. Kaya, manuligan kami dyan. Ibang nagagets ka pa kayo. Parang ibang parang planet. Iba. Planet. Ano yung akin? Ha? Ano yung akin? Sinabi mo kanina. Pangit. Ayan. Parang na siya sa planet Namek. Asan na yun? Nagumbol yun. Dragon Ball. Oh. Ikaw, nagsalita ka Di na ba? ba? Ang adjustment ko is yung pag-travel talaga. Ha? Travel. Trouble? Travel. Ay, Salita travel. pa rin Travel. nila. Salita na nila. Trouble. Travel. Ano ba tagal ng travel? Transportation. Transport. Hindi. Tagalog. Transportation. Pagbabakasyon? Hindi. Pag- Travel work. Hindi. Pagpasok. Ayan. Travel. Travel. Akala mo Ah, trouble. Gano'n na travel. Pagpasok ng work. Kasi Salita nila. twice ako nag-bus, sis. Ang in- Alam mo yung papasok ka nakatayo, 1 hour and a half. Pag papauwi, nakatayo pa Tayo. rin. Okay lang, nakaupo ka naman sa work. Ayun lang. Oo. Eh, Yun summer. lang. Summer, sis. Siksikan kasi sa mga Siksikan. lalaki. Oh, by the way pala, pag
yung sa bus pala na situation dito. Yun ang nag-adjust ako. I think sa mga previous vlog ko na may mention ko to, pag sa mga lalaki talaga, giveaway sila. Sila yung mga nakatayo sa likod. Yung mga babae minsan nakatayo na nga din. Digmaan. As in. Tapos lalo na pag summer, iba-ibang flavor. Kailangan mo ng ano, Diba? Bagong white ligo ka. flower, katingko. Oo. Bagong ligo ka tapos katabi Katabi mo mo. pawis. Ay, Didikit nako. Tapos didikit sa'yo. pa. Mag-car ka na. Mag-drive ka na. Yes. 1, Para ano? 2, 3. Isang araw. Nagmamagay sa akin. tuba. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. So next, eto. Family and friends back home. Magiging close daw dahil may video calls. Yung iba din na mga OFWs yung mga nakikita ko sa mga vlogs, dati hindi sila nag-I love you ng sa mga parents nila, pero since nung nag-abroad sila, doon na nila na-practice yung nag-I love you. Meron? Seryoso na eh. Meron ding ano na, pag nasa abroad na, doon yung mas nafe-feel na mas masarap pala maging may pamilya sa ano, kaya doon nila na-enhance or na-develop yung open communication nila sa family nila because of distance. Agree ba kayo sa expectation na gano'n? Hindi. Hindi. Sa akin kasi, hindi talaga ako masyadong open sa parents ko or sa mga kapatid ko. Pagdating sa mga personal na, yung parang, feelings, tapos yung mga pinagdadaanan. Kasi parang nasanay ako na i-take ko yung lahat sa As sarili ko. nakakatanda. Oo, yung parang kaya ko to, kakayanin ko yan. Pero meron akong isang pinagsasabihan palagi na lahat ng nangyayari sa akin. Lahat, everything, kahit sobrang liliit na bagay, si Ann, yung best friend ko, si Ann. Tapos up until now, parang siya yung lahat ng confident. Alam, siya yung talagang Nasishare mo pinagsasabihan ko ng lahat. So parang ayun, parang hindi pala totoo na strong ka. Ano ka lang, yung parang hindi ka lang sanay na i-share sa Sa iba. family and friends mo. Kasi yung portrayal mo sa kanila is dapat yung parang malakas ka, na ikaw dapat yung mas makinig sa kanila. Yung parang ikaw yung magiging taga-ayos. So parang yung sa kahit nag-upload ka na, same pa din yung ano, Oo, yung dynamics ng relationship na hindi naman nag-drift apart, hindi din nag-close na mas lalong naging close, pero parang same lang yung sa iyo. Tapos yung in terms of mas maging open na magsabi ng I love you, hindi din kasi kami ganon. Sa family namin, hindi kami ang communication namin, love language namin is service. So parang sa amin, hindi kami ma-vocal, hindi kami mayakap, hindi kami Walang ma-kiss. affirmation. Walang ganon. Pero, pag nandyan ka, ang lulutuan ka ng masarap, Na yes. paghahandaan ka kung ano yung Which is mga gusto another mo. way naman, di ba? Ng love Oo, language. service. So, parang ganon, magsisimba kayo. So, parang Ay, sa magandang family, topic yun, Chay. sa family namin, yun yung parang way namin ng pagsasabi na mahal kita. Yeah, so- Yung presence mo nandyan, hinahatid ka papunta sa bayan or sa kanya. Ang culture shock ako nung nakilala ko kasi masyado silang ma-I love Vocal. you. Sobrang vocal nila. Magkiki sila sa kapatid, yayakap. Hindi ako ganun. Hindi talaga ako ganun, di ba? Kilala mo ako na ganyan. Hindi ako yung parang feeling ko, na-culture shock ako, pero at the same time, natuto ako. Mag-I love you ka nga sa kanya, bro. Love you. Every morning nag-alabi ako dyan. Pagkagising bago matulog ka. Matug. Sabi ko sa akin, ba't di ka nag-alabi sa akin? Cringe daw. Siya, pag nag-I love you, sagot yung beauty. Sabi niya ng beauty. Love you too. Love you. Hindi, pero pag ano naman, nagsasabi naman ako sa... Ayoko kasi yung parang pinipilit. Yes. Gusto ko yung ako magkukusa na... Natural man, genuine man yun. Sabi ko. Hindi, yung parang... yung parang magsasabi... Ay, genuine. Tama. Hindi yung parang magsasabi, Na. ako dahil sinabihan mo ko. Oo. Oo, okay naman yun. Pero parang... Ako mo sila I love you sa kanya. Present. Ay, so si Sis, hindi siya yung siya nag-initiate na siya yung naunang, I love you, Babsy. Hindi. Minsan, pag nag-ano... Hindi. Guys! Nag-away. Oy, ano lang to, vlog lang to. Wala mag-aaway. Mamaya pa sa... Sabaw siya na? Ano sa ano ako? Hindi, basta ganun. Same Saan? lang sa akin. From family and friends. Ikaw, feeling ko wala pa rin. Kasi close na kayo dati eh. Ang sa akin, disagree ako dun sa sinabi mo na mas lalo yung distance bond, mas lalong naging intact yung... sabi kasi closeness. na bago, parang na-lessen
Dahil sa communication. distance naman. Oo. Kasi knowing na kami, parang family-oriented doon sa bahay, magising umaga, yakapin mo mama, ma, love you, parang gano'n. As in? Gano'n kami. Tapos si Papa din, kinikis ako. Hindi, kasi kami magkapatid sis bro. As in gano'n. Gano'n kami. Pag gano'n, tatatawanan kami lang kahit walang pag-usapan ba, kahit ano lang. Nung nandito na ako, gradually nawawala yung closeness, yung communication Because of distance. because of this Tsaka time. And di mo- time. oh, Ang di time difference din kasi. Tsaka di na kasi sila nakakasabay mong Lumaki sila. Lumaki. Oo, Hindi mo na kasi- nasubaybayan. Oo. Subaybayan. Tsaka yung factor din is, mas lumalaki na din yung circle nila. Yes. Hindi na lang din Oo. yung tayo. Oo. Ganyan. Pag Nag-iba. nag-iba, Parang may iba. Iba na. Parang, sabi ko, minsan nga, isang taon, walang message yan sa akin. Isang Yung taon. kapatid mo. Oo, Tsaka isa din sa mga as OFW, yung in terms naman sa family and relationship, yung pag halimbawa events, special events, funerals. yun ang sakit. Yun, di ba? Ang sakit. So, sa family. Kasi, yun yung share ko, iyak na naman ako. Charot din na. Na-ready ko yung self ko ngayon. Kasi, Tigilan yung ano, gumana na ako kagabi. Oo! Yun yung isa din sa mga, siguro isa sa mga multo ng OFWs, yung pag may nangyari sa Nangyari sa family Pilipinas. nila back home na any emergency kahit hindi funeral, yung parang yun yung guilt natin, di ba? Pag may na-hospital. Charot. Babagsak na. Diba? Pag may na-hospital. Sige, change topic. So, next topic. Birthday si mo. Next topic, pero siya din nag-continue. Yung graduation, di ba? Oo. Parang, May mga underlying problems na hindi nila sinishare na din sa atin. Ay, Ganun. oo. Tapos ano kasi, yung parang hindi lang sapat na makapagpadala ka. Yes. Parang okay na nakapag-provide ka, pero yung presence mo pa rin is more important eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, kahit wala tayong pera, umuwi tayo. Hindi ka nga makakauwi kung wala kang pambili ng ticket. Pang ticket, madami. Wala pa rin ikaw nang nakaraan. Babalik na naman tayo doon sa breakfast, guys. Ang sacrifice kasi. Yung New Year. Oo, sa breakfast nga eh. Flashback. Kasi wala ka pa nga. So yun talaga, parang kapag may mga events, ikaw din yung malaking factor kasi Tsaka parang, kahit wala ka doon, parang happiness mo na din na nakapagpadala kapag may event. Gets niyo? Yung parang tapos, hindi lang sa pag may event, lalo na pag in times of needs, like pang pa-check up, pang kahit simple pang pa-vitamins, yung yung ganun. nakapagpadala nga kami, pero minessage ko yung kapatid ko na sabi ko na hindi kami, nakapag-provide kami financially, pero mas ikaw pa rin yung malaking factor Yes. nung na-hospital yung tatay namin. Kasi ikaw yung nandyan, ikaw yung nag-aalaga, ikaw yung parang nag-aasikaso, kayo ni mama. Tapos yung parang, hindi yun matatawaran ng pera eh. True. Imagine mo, Ang service tsaka pera, ibang bagay kasi yun. Oo. Yung parang andun ka na, Pero wag natin Present. halimbawa, yung inisip nyo, pera lang yung padala nyo. Hindi, kasi malaking tulong din kasi yun. So parang ang ma-offer natin dito is prayers and financial. Financial. Pero Financial. yung talagang service. Pero kahit financial, hirap na din Hirap yun din. Hirap ha. yun, Yung parang ang sakit sa dibdib pag kailangan nila wala kang maibigay. Oo. yun. Ngayong sitwasyon namin. Alam ko kasi sa ibang families, nanineglect nila yung service. Yung parang hindi mo kayang bayaran. Oo. Oo, kasi sa ibang mga events, for example, malaki yung ambag nung itong taon na to, pero Pera, yung mga naguhugas, yung mga Yes. nagluto, yung mga behind that, na mas malaki yung role, yun yung mga nanineglect eh. So Correct. parang, ano lang ito, yung parang nag-share lang Notice. ako na baka makarelate din yung mga ibang nanonood na wag nating kalimutan na i-appreciate yung mga hindi nakapag-provide financially, pero Kasi- yung service nandoon. Correct. Especially Kasi mga sa kamag-anak society na, natin ngayon, mas nire-respeto is kung mas May malaki pera. yung na-provide mo. Yung sukatan nila ba ng respeto is yung how you provided financially. Pero yung iba yung effort na, pag-effort yung pinoprovide. Kasi hindi lang utak mo yung gumagana dun katawan mo. Tapos nasistress ka pa yung iba. Alam mo yung may mga nakikita ko sa Facebook sis na
may mga kamag-anak siyang mayayaman. Tapos yung tatay niya, kasi may birthday yung... Ay, nakita, umiyak ako. Ako din sis! Kasi Iyak ako. yung tatay niya bumili ng bagong sapatos, ng damit. Tapos oo. pagdating dong pinaghugas kasi sa kamag-anak, sila yung mahirap. Oo, tapos binigyan lang siya ng Bring konting pera, tapos umuwi na siya na parang hindi siya pinakita sa mga bisita. Bisita. Which is kamag-anak din nila. Oo. Yun ang problema kasi sa kultura natin sa pagiging Pilipino. Yung kapag alam nilang mapera ka, iba yung standard mo eh. Pero Iba yung yung mga, tingin. iba yung tingin sa'yo eh, mataas ka kung mapera ka. Pag, Yes. pag wala kang, for example, magsasaka, mga kamag-anak natin bukid lang, parang hindi ko sa nila lang para. Yung parang tingin ng iba na mababa, Yun nga. di ba? Parang ang hirap lang din. Pag nalalaman nila na eto abroad ang anak Abroad, nito, yeah. abroad ang nanay nito. Special ka. Special ka kasi akalain nila may pera. Pinoy as Pinoy. Hindi naman sa nila lahat namin yung Pinoy ha, pero yung mga culture lang kasi yung mga nakaugalian. I'm sure yung mga nanonood makakarelate din naman dito. Kahit hindi naman kayo ganyan or wala hindi naman ganyan yung mga kamag-anak niyo. Pero hindi kasi namin nila lahat, yung Hindi iba. lahat. Kasi for sure napapanood din nila yun sa iba din. Lalo sa mga probinsya, Yes. ganyan. Personal growth, same person pa din ba? Time kasi sa Pinas, parang happy-go-lucky lang ako doon eh. Dito kasi parang picture mo agad yung Isip mo. inisip mo eh. Parang yung siguro yung changes sa akin. Siguro Pre- sa mas edad more din, pressure. siguro parang above 30 ka na, iba na yung... Uncle na. Oo, mga sa titos tita. Uncle, ante. Iba. Mga 30. Oo, 30. Siguro iba na yung changes sa akin na... Di ba kanina minimension si bro yun, sabi niya, mga kayo nag-abroad, yung parang dito na kayo nag-independent, dito na kayo natuto. So yun, I think yun yung mas naging naging growth niyo. Sabay kayong Nag-mature. nag-mature. Sa akin, yung parang resilient na ako dati, Pinas. Pero mas naging resilient ako dito. Dito ako nakadevelop ng relationship sa taas. Yes. Mas dito ako nakadevelop. Sa totoo lang. Kailangan mo dito ng tatag ng loob eh. Hindi ka pwedeng mahina dito eh. Kahit naman sa Pinas. Mas iba dito Kasi eh. ibang bansa, hindi mo lugar to eh. Tapos Diba? yung palipat-lipat pa lang ng trabaho. Yun, isa din yun sa mga stress level natin dito. Yung job security. Kasi parang yung, balik tayo doon kanina. Stability ba? Walang, dito kasi yung parang damit ba? Parang ang bilis palitan ng trabaho. Tsaka ikaw as empleyado, ang bilis mong palitan. Oo. True. Hindi gaya sa Pinas na may norm sa atin na pag nakapag-work ka sa company na yan, pwede kang dyan na company mag-retire. Oo. Tsaka hindi ka basta-basta tatanggalin, hindi ka basta-basta magre-resign. Kasi yung parang may 10 year of work ka na doon, may job security. Dito talaga yung parang Pwede kahit kang i-terminate. correct, Walang pwede kang rata. i-terminate anytime. Kasi dito, normal dito na may mga backer. Yung relationship sa taas dahil sa CFC. Kasi hindi naman talaga ako sa Faith-centered. Hindi Hindi. ako faith-centered. Naging CFC kami. Ay, grabe. Yung iba na talaga yung Pala. mo eh. Doon din. Yung Hindi man iba ako yun yung naging pananaw mo na. Yung parang how you deal with the situation. Iba na. na parang hindi na ako to, ginamit mo lang ako, Lord. Correct. Saka isa Gamit, rin pala. instrument mo lang ako, Yung Lord. magdadasal ka Ganun. ng... Oo. Dati Isa pala. magdadasal ka lang ng ano. May kailangan. May kailangan, oo. Ngayon kasi Ngayon parang magpapasalamat ininit, ka, yes. parang ganon. Ngayon yung dasal ko ang haba na eh. Ay, may kakilala ko ang haba magdasal. Oo ba? Kaya inubos na lahat ng dasal na. Sige po, pwede magpadasal. Wala ka na mas... Ano ba? Pero Saka which ano? is, Hindi ikaw kasi. yes, alam mo yung... Yes. Ano, pitit. Sino? Pitit. Washing machine. Washing machine na rin. Yung, di ba, ikaw yung nagsabi na bawal ulit-ulitin yung dasal. Oh, para hindi humaba. Doon kami na, wala na kami idadasal na, dasal na niya lahat, Lord. Pero, which is, sobrang na-appreciate namin pag nakakarinig kami ng ganung dasal. Kasi iba yung dating, pag pinagpipray ka ng ibang tao, kesa sa ikaw ang nagpipray para sa sarili mo. Oo. Kaya, thank you so much, bro. Na-appreciate namin yun. Which is, pero wag kang magbago. Basta kung ano yung dasal mo, yun yung ipagpipray. Si Bro, Inubos mo na. Ikaw. Dali na, isa. Ano yung personal growth mo? Yes. Wala. Hindi, meron. Kasi isa din sinabi niya eh. Solid. So, balik tayo kay bro. Ikaw, sa'yo. Sa faith, tama. Kasi kami,
as batang mag-asawa, hindi rin kami talaga madasalin noon. Parang sisimba lang, tama. Gusto niyo pa Pero coffee? ang gusto ko. Sige, mamaya. Mamaya. Tapos hindi ko rin expect na Starbucks. Joke. Sarap. Hindi ko rin expect talaga. Mapagpanggap ng Starbucks mo. Sige. Kayo na. Kayo na. Huwag dyan. Ganun talaga, di ba, pag mga asawa, pag nagsasalita yung mga asawa, sinasabaw. Nga, Sa wala. Hindi, yun nga kasi hindi ko rin Faith. expect na mag-grow kami sa faith namin ni Joyce. To think na kami... Sobra. Hindi naman, sa kasi dati... I-fast forward mo na. Kasi hindi ko in-expect talaga sa buhay. Kami, sabi ko, hindi, ayoko ng ano. Mag-talk. Wait lang, Ayoko sige. mag-talk. Eto na din yung number 9, faith and prayers. Okay. Yung faith nga namin, lumalim. Unlike noon, na parang, mabilis kaming mawala ng pag-asa noon, na parang, isang problema lang, down na down kaming dalawang mag-asawa. Yes. Ngayon, no, parang since na-introduce na si Lord sa amin fully, unti-unti namin na-realize na parang yung problema pala is dadaan lang, lilipas Correct. lang, parang gano'n. Na parang, yun nga, God will provide, ganun Correct. sa mga problema natin. Laking tulong talaga ng community natin. Community. Then yung mga nakasama natin, alam mo Kami. yun, Oo, naman. happy na. Happy? Happy. Iba talaga pag may community. Exactly. Iba't ibang community dapat yung Yes. salihan mo. Kasi may mga community na Oo. komunidad. Tinagalog. Hindi ko na in-expect din yung... Hindi ko sasabihin. Maging leader. Kasi mahihain ako, to be honest, mahihain akong tao. It's because God has equipped you. Yes. Yeah, thank God. Ikaw, knowing you, Knowing you. knowing you, knowing me. Ano yan? Hindi ko alam yun. Hindi ko naman alam. Nagkapasahan lang. Siya. Ay! Sabi ko yun na. This is Joyce. As an OFW, maganda na pag ang kinapitan mo is prayers and yung faith mo. Yung naging faith-centered ka, which is siguro, kaya kami hinatak papunta dito sa UAE, hindi papuntang Canada. Kasi kung wala kami dito, hindi namin kayo makikilala. Char, hindi kami siguro may CFC doon, pero wala sigurong tao, walang means na mapasok kami sa community. Walang bromance sisters. Tsaka walang, yes! Yes! Tsaka wala tayong vlog ngayon. From Pinas na hindi pala simba, na ang tanging prayer ko lang is kung ano yung kailangan ko, nagbago dito. Same sa kanya. So, thankful kami kasi since 2018 na pagdating namin, Shit. 2 months after, Nag-CFC nagpinasok agad kami sila. sa CFC. Tapos, mayroon pa akong isang natutunan dito pagdating sa faith and prayer na yung ninang namin sa kasal, sila yung unang household leader namin. Sabi niya sa akin, magkaroon kayo ng life verse. Tapos, sinuruan niya kami, na parang nag-rest siya na, eto yung life verse niya. Tapos, ako, mag-umpisa nun, nagkaroon din ako ng life verse na ang life verse ko is yung Jeremiah 29:11. Tapos, nilagay ko nga din yun, alam ko, nandun pa yun siya sa bio ko sa Facebook. Kasi doon talaga ako nagkikling eh. For all the plans I have for you. Disclaimer lang, hindi kami ganun kabanal. Nakakagawa kami ng kasalanan. Hindi kami sobrang ang perfect. importante lang is ina-acknowledge namin na We are sinners. yes, we are sinners and may isa talagang nakakaalam na lahat. He is, he is the king. Tapos, tawag yun, parang everything I do it for you. Aalala ko yung vlog ni Tony Gonzaga, yung nagtanong siya I think kay Mariel or kay Bianca kung
ano yung war verse mo. Yung kay sis nga, Jeremiah 29:11. Yung akin yung Isaiah 40:1-10. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hands. So eto, last but not the least. Ay, last na? Yes, last na guys. Magka-last na. Anyways, last is success timeline. Sinasabi nila, ang abroad, short term lang yan. Uuwi pa rin kayong dalawa lang. Either may ipon or hirap pa din. Ang sinasabi nila is, yung mga abroad is, na matagal na nag-abroad, ganun pa Walang din ang napundar. sitwasyon, walang napundar. Kasi, iba-iba naman tayo. Walang napundar, maybe because, ayun, may mga tinulungan, may binabayaran, di ba? Yung timeline ng success, hindi dapat yan nagde-define kung ano yung, yes. Iba-iba kasi talaga ng definition ng success. Merong success na stable ka na, may mga naipundar ka na, may mga investment. May mga success na investment, as parent na napatapos mo yung mga anak yung mo. mga anak. Oo. So, again, yung parang definition ko ng success na yun is yung worry-free. Parang worry-free life. Kaya ako, di ba, nag-work sa Oo. ngayon. So, parang sa akin, Success ka doon. so parang definition ko ng success is yung parang healthy ako, healthy yes. tayo. Dapat kaya guys, be thankful, Grateful. be grateful. Sa perseverance, napaka-importante. Pag gusto mong mag-succeed, is yung may patience ka. Kasi dun, ang frustration, dun nagsisimula pag wala kang pasensya. Oo. Kasi kung gusto mo yung isang bagay, tapos inip kang Walang mangyayari. makamit yon, give up ka in the middle of the way. Kasi Sige. ano- Okay, that's it for today's vlog. Sana. Wait lang. Para sa ibang topic naman yun. Chika-chika na Sila tayo. sis, andan ka kasi magkakaroon ng parang mga lifelong learning, mga ganyan. Yes. Hindi Tsaka ba lifelong, iba din parang yung advices? wisdom na meron Ay, sila. oo, iba. Kami, Diba? mas more on Sa amin mga- kasi wisdom No, thought. Toto! Wisdom thought. Oh, at least my thought. ano spelling? Kaya mo na. DOT. Wisdom thought. Yan yung pag may nasabi ka, tapos biglang mag-ano sa magtot. Ano yun? Hindi pa rin nag-guess. So, sumakses ang vlog ni Sis Zen. Ang haba nito guys, 3 Sa amin, hours. wala naman siguro kayong masyadong makuha. Pero Wala. yung experiences namin, baka Yes. makarelate. Kasi talaga, sa totoo lang, si Sis Joyce, ang Velasco, at saka si Bromel, ang Velasco couple, talaga yung perfect na maging guest sa vlog na to, and pag-usapan itong mga ganito. Kasi parang hindi nagkakalayo yung experience namin nang dumating kami dito sa UAE. Yung parang from the scratch talaga kami nagsimula. Hindi kami pumunta dito na meron kaming 1 million na dala. Yes. Na Shut yun yung pinag-aano namin na kahit 6 months na hindi makapaghanap ng work, okay lang. Kami, matagal kami nakahanap ng work, it's because of the other circumstances. Yes. Di ba? So, ayun, thank you so much. Sana naman may napulot kayong mga aral sa vlog na ito. Thank you so much, Sis Wait, Joyce! thank you for everything. Everything! Thank you so much, Bromel! Hawak mo muna niya. Hawak mo muna niya. Ano ba yun? Ayaw ko Ayun sa na. kandidato. Oh, yeah. Success! Favorite niya niya. Guys, hindi ako makapag-outro. So, di ba, napaka-chill lang ng vlog na to. And naisip ko kasi na parang, as inintroduce ko naman yung vlog ko as bilang live as an OFW here in Abu Dhabi. Then, na-introduce naman din kayo sa faith namin. And lagi sa mga vlogs ko, napapanood niyo tong dalawang to. Parang lahat na sunod-sunod na ng vlog sila. Parang kami na parang kasama mo. Guys, kasi magkapit bahay lang naman kami. Kulang na lang, isang bahay na lang kami. So, ayun. And bro, sis, thank you. Yeah, ayun. As in, ang daming mga, lessons learned, tapos mga wisdom na napupulot natin sa mga simpleng conversations na ganito, na hindi mo ina-expect na halimbawa, pag-uwi namin, parang may magpa-flashback na lang bigla sa amin, sabi yun ni sis, oo nga, no? Yung may mga bigla kang realizations na hindi mo ina-expect na makukuha mo in just a normal, ordinary day. Oo nga. Yeah. So, kung may mga gusto pa kayong topics na gusto niyo pag-usapan, anything you want to learn about how OFWs live abroad, again, thank you. Walang natatapos, guys. Thank you so much sa panonood, and I'll see you on my next vlog. Bye! Wondercell! Yeah! Bell. Cheers, my friend!